Talagang gusto niya na ma-videohan yung kanyang asawa at ang kanyang apo. Tayo po'y natutuwa po sa diwa ng awitin. Alam niyo po, itong diwa ng awitin na ito, akmang-akma sa ating gagawing Santa Cena ngayong umaga. Tapos natin welcome yung ating mga kabataan. Nakita natin muli si Sister Kate, Sister Steph, at saka si Brother Richard. Ayun, tatago siya. Okay. CJ. At meron pang isa doon. Hindi ko lang nakuha yung pangalan. May nakatago sa puno. Okay. PJ nga daw. Okay. So, welcome po, welcome. At tayo pinatutuwa, na makasama rin si Brother Salomon. Brother Salomon, Brother Nicolas. Kasama mo yung kanyang asawa po? Okay. So, welcome po. At pangalawang natin? Pangalawang Sabado na kasama natin si Brother Nick. Brother Nick. At meron po pang nakalimutan. Kasama natin muli ang si Brother Edwin. Brother Art. At ako ay natutuwa, na ito po, ang katabi ni Brother Louis. Marcus. Brother Marcus. Pamangkin ni Brother Andre. Okay. So, natutuwa po makita kanina, bago pa magsimula, dito na yung ating tatlong kabataan. Si Carl, si King, at si Brother Keboy. At sinundan ng ating mga kabataan dito sa loob. Alam niyo po, minamahal mga kapatid, mga kaibigan, napakasarap na tingnan, napakasayang tingnan, na tayo po ay sama-sama, tayo po ay team na nambahan sa ating Panginoon. Mga kapatid, kung may iba man, may differentiate yung Company Gabriel, ito po ay dahil sa ating pananambahan. Ang Company Gabriel ay lagi pong binibigyan diin ang banal na presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Dito lang po tayo magkakaroon ng makahulugang pananambahan if we will be able to feel the presence of God in our midst. Kaya nga po, sa panahon po ng ating pananambahan, ay pinanukala po ng Company Gabriel pinag-usapan na atin po muna isasapati yung ating mga gadgets. At may time po tayo para sa mga gadgets. Ito ay bilang tulong na rin sa ating mga mananamba. Kasi kapag wala kang ibang mapagbalingan ng iyong atensyon, alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, pagtsatsagaan po natin yung speaker sa harapan. At gusto natin matulungan po tayo na yung ating mga gadgets ay nasa santabi, mababalikan din naman natin sa pagkatapos ng ating pananambahan. Ang layunin lang po ay maging makahulugan, maging malalim ang ating pagharap sa ating Panginoon sa panahon ng pagsamba. Sa panahon ng pagsamba, it's not about the audience, it's about the presence of God. Na lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pagkilos, panalita, ay sinasaalang-alang natin na mayroong Diyos na banal sa ating kalagitnaan. Lalo pat ngayong araw na ito ay panahon ng tinatawag na Santa Cena o Communion Service. Si Steph, iniikot yung kanyang mata. Anong Communion Service ang sinasabi ni Brother Alex? Ayan. At sa ating pong mga bisita, first time na magpa-participate sa Communion Service, ay ito po'y pagkakataon natin
na muling sariwain. It's not about the ritual, but it's about what were represented by the symbols. Okay. Sino po sa inyo yung paborito spaghetti? Kabataan. Spaghetti. Ayan. Lorraine, spaghetti din. Ako. Sayang, nung nakaraan, meron tayong taong spaghetti. Alam niyo mga kapatid, meron po akong lolo, paborito niya yung spaghetti. Ang tawag niya katotohanan ay spaghetti. Yan. At pag meron siya nakitang spaghetti, sabi niya, sino may birthday? Di ba? Sino may birthday? Bakit may spaghetti? Ayan. So, alam niyo pagka minsan, yung paborito ninyo, okay, nasubukan niyo ba kumain ng spaghetti? Doon sa may favorite. Everyday spaghetti. Nasubukan niyo na? Hindi pa, no? Okay. Ha? Araw-araw birthday? Di ba? No? Ngayon yung paborito niyo, okay, sa ating mga matatanda, ano ho? Ano pong kadalasang paboritong ulam? Hotdog. Hindi ako hotdog. Okay. Sinigang, halimbawa, sinigang. Sino may paboritong sinigang? Ayan, no? Nakakain na po ba kayo ng vegetarian na sinigang? Yes, no? Ano pong halo? Gulay, gabi, walang manok, ano? Walang bangus na sinigang. Okay. Okay, mga kapatid, paborito nyo sinigang. Nasubukan nyo po ba kumain ng paborito nyong ulam araw-araw? Opo. Okay. Anong pakiramdam mo, Daniel? Araw-araw yung paborito mong ulam? Masaya. Ayan, ano ho? Jollibee. Okay. Mga kapatid, ang point ko po ito, ano ho? Ang Santa Cena, kadalasan, ano ho, kapag ka palagi, ay para bagang pangkaraniwan na lang. Di po ba? Okay. Na, ay, Santa Cena na naman. Di ba nakarawang buwan, Santa Cena na naman? Ay, di ba? Para bang nawawalan ng value yung pagiging special ng paborito mong ulam o paborito mong pagkain dahil araw-araw. Gano'ng kadalas po ba dapat nagkakaroon ng Santa Cena? Quarterly. Ano pa po? Every first Sabbath. Okay. Okay. Alam niyo po ang sabi ni Mrs. White? Ang sabi niya, ang Santa Cena daw po ay ginagawa ng madalas. Aba, paano Brother Alex? Yung paboritong ulam mo nga, nagsasawa ka din eh. Paano na ito? Madalas na Santa Cena. Sa pinanggalingan ko pananampalataya, mga kapatid, bawat misa may communion service kami. Natandaan niyo po ba? Yung katulad ko, ano? Pero, sinusubo pa. Ano? Pag sinabi sa inyong katawan ni Kristo, anong sagot? Amen. So, ano sila? Every Sunday, merong Santa Cena. Ngayon, ano ang kaibahan nito, mga kapatid? Bakit hindi tayo nananawa? Kanina sa Sabbath School, pinapag-aralan, nabanggit natin, na pag tayo kumakain ang salita ng Diyos, ninunguya natin at ninanamnam. Okay. Could it be possible, may paborito nating pagkain ay hindi na natin nangunguya, hindi natin nananamnam, kaya nakakasawa na. Okay.
Ngayong umaga mga kapatid, babalikan natin bakit nagiging mahalaga ang Santa Cena o Communion Service. Mamaya po lahat tayo magpa-participate at sisikapin po natin na ang Santa Cena nito ay magiging isang makabuluhan at makahulugan na ating pagsamba. Nais na pong buksan natin ang ating mabanal na kasulatan. Ito po sa aklat ng Lucas, talatang 22, mula sa talatang 14 hanggang 19. Luke chapter 22, verses 14 hanggang 19. Sa bagay pa mga kapatid, ina-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay sama-samang kakain ng salita ng Diyos at napakabuti na meron tayong Bible na hawak-hawak na kung saan ay pa natin i-mark. For the meantime, sige, pwede pong electronic o digital na Bible. Pero napakabuti po sana na mabasa natin mismo. Okay? Babasahin po natin, subalit tayo po'y manalangin sumandali. Ama naming Diyos, muli ay pagsasalo-saluhan po namin ang inyong banal na salita. Aming pong hinihiling, o mahal na Diyos, ang patuloy na pagkasi ng banal na Espiritu Santo na siyang mangusap sa aming mga puso. Magdala ng mensahe ng mga salitang ito sa ayon sa aming kalagayan, sa ayon sa aming mga pangangailangan. O mahal na Diyos, salamat po sapagkat kayo at ang iyong banal na presensya ang nasa aming kalagitnaan, alang-alang na lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Verse 14, nang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahangad ko kainin na kasalo kayo ang kordero ng Paskong ito bago ako magdusa. Sapagkat sinabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakainin hanggang sa ito'y ganapin sa kaharian ng Diyos. At siya'y tumanggap ng isang kopa at nang siya'y makapagpasalamat, sinabi niya, kunin ninyo ito at inyong paghati-hatian sapagkat sinasabi ko sa inyo na mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos. At siya'y gumamtot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ito po yung tagpo. Bago po mag-suffer ang ating Panginoong Jesus doon sa Gethsemane, ang katas ng ubas at ang tinapay, ang sabi ng Panginoon, ay gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Nais pa natin mga kapatid, mamaya, yung katas ng ubas at yung tinapay na ating kakanin ay maging makabuluhan. At magiging makabuluhan lamang ito, nakadepende kung paano natin naunawaan ang seremonya na ito. So ngayong umaga, pamagat po natin pag-aaral ay do this in remembrance of me. Gagawin natin ang Santa Cena bilang pag-aalaala sa ating Panginoon. Mga kabataan, nakatanggap na ba kayo ng something galing kay crush? Taas ang kamay. Walang umaamin. Pero may nakangiti, nakatingin sa akin, para sinasabi niya, Tito Alex ako. Diba? Oh.
Okay. Galing kay crush ha? Pagka hindi galing kay crush, wala no? Diretso doon sa basurahan. Pag galing kay crush, kinatabi-tabi pa. Nilalagay ko sa lalagyan ng damit. Minsan nalagay pa sa ilalim ng unan. Alam niyo yun mga kabataan? Nilalagay sa ilalim ng unan para mapanaginipan daw siya. Ayan, nilalagay sa ilalim ng unan. So sa ating matatanda mga kapatid, no? Nakatatla kami ng picture nung araw. No? Please keep this in remembrance, as a remembrance. Sister M, sa gamitin ni P.O. Oo, di ba? Pag nagbigay ng picture, pag mo sa likuran, talagang kopyahan eh. No? Please keep this, no, as a remembrance from me. Okay. So, yung iba naman talaga, may special na lalagyan yan. Lahat, no, sa box daw. Lahat ng mga bagay na may memories nilalagay sa box. No? Huwag kayo magtaka, mga bata, no, mga kabataan. Makikita kayo minsan yung ano eh, yung sa pusod, yung inunan, yung pusod mismo ay nakatabi pa din. Ano ho? Mayroon ko nakita nakadikit sa kesame o kaya sa pader. Ayan ho. At minsan yung palaspas, no? Sige eh. Sir Erin napangiti ito sa palaspas. Isang taon na talaga nakasapit pa, no? Sa may pinto. Ayan, no? Lahat ng ito ay nagpapaalala sa atin ng something na masaya tayo, no? Something na sabi nga ay very memorable para sa atin, no? Naalala ko na minsan yung damit ng bata ng sanggol na hindi maipamigay sapagkat ko'y kauna-unahan damit ng aking anak. Ayan, no? Something na memorable, something to remember. Ang sabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 22 verse 19, do it in remembrance of me. 3 points mga kapatid na ko pong dalhin. Ano ang mga bagay na ating aalalahanin sa panahon ng Santa Cena? Okay. Point number 1 mga kapatid. Ano ko? Point number 1, remember His sacrifice. No? Naalala ko yung graduate, maraming taon na, valedictorian sa klase, sa kanyang speech, mga kapatid. Kilala ng mga klase niya kung sino itong valedictorian na ito. At kasama sa kanyang valedictorian address ay yung isang katotohanan na hindi niya ikinakahiya na yung kanyang nanay ay vendor dun sa labas ng gate at nagtitinda ng kakanin. Para sa kanya, is not something na dapat ikahiya na yung nanay ko ay vendor lang ng kakanin doon sa may gate ng aming school, but something to be proud of. Sabi po sa Isaiah 53:5, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Sa pamagitan ng mga latay na kanyang dinanas, tayo ay nagsigaling. Ano mga kapatid, itong talatang ito ay hindi magiging touching, hindi magiging buhay, not unless ito'y ating maging karanasan. May ka-office mate po ako na dumating ng late
dumating ng alas 9 at ang sabi niya, sorry, kasi may aksidente akong nadaanan. At ang sabi ganon, meron kasing motor, isang rider, nabangga. Tumilapon po yung motor, pati yung rider, at pagdaan niya, nakatimbuang, nakatihaya, walang malay yung rider. Ano po? At mga kapatid, ano po? Sabi ng mga kasama niya, nadaanan mo pa yung aksidente? Sabi niya, sabi niya, alam mo ba yung rider na yon? Siya yung yung magdadala ng in-order natin na iniintay mo na kailangan mo mamayang hapon. Doon lang nag-sink in sa kanya. Nagdala-dala pala ng rider yung kanyang order na gagamitin niya sa meeting niya kinahaponan. Ang point po mga kapatid dito, nung madaanan niya at nakita niya katimbuang, wala lang, ordinary accident. Pero nung ma-realize niya, na ma-connect niya, na yung rider na yung may dala pala, nung order niya, ibang dating sa kanya. The day before, mga kapatid, sinabihan niya yung kumpanya, kailangan ma-deliver yan right away. Kailangan niya sa meeting tomorrow afternoon. At siya bagamat, pagdating niya, kinukwento niya kanyang nadaan na aksidente, mas na-realize niya yung lalim, yung connection nung maalaman niya na merong dala-dala pala para sa kanyang pangangailangan. Bakit ko kinukwento ito mga kapatid? Minsan ito ang dahilan bakit yung ating mga pananampalataya ay hindi makulay, hindi makahulugan, sapagkat hindi tayo makakonect. Tulad ng binasa ko po rito, sa kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. At kung itatanong natin, ano sa akin ngayon yan, Brother Alex? Ano ngayon sa akin kung may Kristo na napako sa krus? If you would only realize that that man, that Son of God, was crucified on the cross because of you, may dating. Diba? May dating. Pero kung kwento lang, walang dating, Brother Richard. Pero pag nalaman mo na ito ay para sa'yo, may dating. Okay. So, first point, remember his sacrifice. Sabi po ni Mrs. White, The Desire of Ages, page 652. Christ was standing at the point of transition between two economies and their two great festivals. In instituting the sacramental service to take the place of the Passover, Christ left for his church a memorial of his great sacrifice for man. Yung nangyari doon sa krus ay isang dakilang sakripisyo na ginawa ng Diyos para sa tao. Para sa iyo. Para sa akin. At tuwing naalala po natin ito, mamaya habang tayo naghuhugasan ng paa, habang kinakain natin yung tinapay, iniinom natin yung katas ng ubas, at naalala natin, sabi ng Panginoon, do it in remembrance of me. Gawin mo ito sa pag-aalala sa akin. Point number 2. Una, remember His sacrifice. Number 2, remember His presence. Ang Santa Cena, ang communion service, ay nagiging makahulugan, magiging makabuluhan kapag naramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Na habang tayo nabuhugasan ng paa, naroon ang Panginoon. Magagawa natin itong banal, magagawa natin itong payapa,
hindi binuan, walang joke-joke, kasi alam natin naroon ang presensya ng Diyos. Sabi sa Matthew 28, verse 20, narito, ako'y sa iyo hanggang sa katapusan ng mundo. Pag'y nasa gitna ng mga pagsubok, nasa gitna ng mga karamdaman, nasa gitna ng mga kagipitan, there is always God supporting you, a God na ayaw niya na ikaw ay mapawalay sa Kanya. Sa pagpapatuloy po sa Desire of Ages, page 656. The broken bread and the wine, representing the body and blood of Jesus, are to be received by His followers in all lands, in all ages. Christ pledged Himself to them as their Redeemer. Nung sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 31, verse 6, I will never leave you, I will never forget. I will never forsake you. At sa 13.5, inulit ng Panginoon. Sa 13.5, hindi kita iiwanan, hindi kita papapayan. Sana po mga kapatid, ngayong araw ng Sabat na ito, muli tayong mailapit ng Diyos, muli natin maalala na merong mapagmahal na Diyos na kailanman ay hindi ka iiwanan. Hindi ka papapayan. Okay, tuloy po natin. Point number 3, mga kapatid. Remember your commitment. Nung sinabi mo, no? Nung may nag-confess sa'yo, sabi niya sa'yo, mahal kita. At ikaw'y tumugon ng kapwa, I love you too. Yeah. May commitment, mga kapatid. Merong pagtatalaga. Merong pangako. May pangako. Yan. Sabi ni Miguel kay François, pakinggan mo. May pagtatalaga, mga kapatid. It's automatic. Hindi po ito sa pilitan. Sabi po sa 1 John 4:19, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Tayo nagsisiibig sapagkat siyang unang umibig sa atin. Pag ikaw ay naranasan mo paano ka minahal ng Diyos, imposible na hindi ka magmamahal pabalik. Imposible, mga kapatid. Kaya, sa tuwing, tinatanggap natin ang pagkamatay ng ating Panginoon dun sa krus. Inaalala natin kanyang sakripisyo. At dahil sa sakripisyo na yon, nagkaroon tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ipinangako niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. At dahil dito, bilang pagtugon sa malalim na pag-ibig ng Diyos, naroon yung ating pagtatapat sa ating Panginoon. John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung iniibig mo ako. Take note, mga kapatid, hindi po sinasabing pag natatakot ka, mapunta sa impyerno, sundin mo ang mga utos. Hindi po ganun sabi. Hindi sinasabing, lagot ka sa nanay mo pag hindi ka nagsimba. Pag hindi ka nangili ng Sabado. Pag hindi ka nag-tithe at nag-offering, lagot ka, susumpain ka ng Diyos. Ang sabi po sa talata, John 14:15,
If you love me, keep my commandments. Sa bahagi ito mga kapatid, nais ko pong hanapin natin. Saan ang gagaling yung pagsunod ko sa Panginoon? Is it because of fear? Fear of hell? Fear of consequences? Or nanggagaling sa pag-ibig ko sa Panginoon? Sabi sa 1 John 4:18, there's no fear in love, for perfect love casteth out all fears. Walang takot sa pag-ibig, sapagkat ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ang takot ay may kaparusahan, siya na natatakot ay hindi pa pinasasakdal ng pag-ibig. Sa mga kapatid, ano po? Sabi po sa Romans 12:1, ipinamamanig ko sa inyo, mga minamahal, na inyong ihandog ang inyong mga katawan, isang buhay na handog, banal, katangkaya-aya sa harapan ng Panginoon, na siya ninyong katampatang pagsamba. If there be, ano po, an offering this morning, it would be our life na handog sa Panginoon. Nilinis, no? Dahil sa katwiran ng ating Panginoon. These are the pages, page 661. As we receive the bread and wine, we pledge ourselves to serve Him who gave His life for us. Mamaya, tatanggipin natin yung tinapay at ang katas ng ubas. Kasama dito sa ating pagtanggap ay yung ating commitment, ang ating pangako, no? Ng ating mga sarili ay magiging tanging handog sa ating Panginoon. At palibhasa, tanging handog ay dapat nakaaya-aya sa kanyang harapan. Bakit hindi ka kumakain ng baboy? Bakit hindi kumakain ng hipon? Bakit hindi ka kumakain ng makarumal-dumal? Ay sapagkat bilang pagluwalhati, pagkilala, pagpupugay sa ating Panginoon. Sa summarize po na ito mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating Santa Cena. Ating natutunan mga kapatid, ano po? Do this in remembrance of me. Tayo po inaanyayahan niya na ating alalahanin ang kanyang sakripisyo na may malalim na pasasalamat. Pangalawa, atin pong kilalanin ang kanyang presensya na mayroong buhay na pananampalataya. Acknowledge His presence with living faith. And lastly, renew our commitment with holy devotion. Ano po? Ano? Renew. Gawing bago. No? Panibaguhin yung ating pagtatalaga na mayroong banal na pagtatalaga. At sana po mga kapatid, sa maikling pag-aaral na ito, maging makahulugan, maging makabuluhan, at maging holy experience yung ating Santa Cena ngayong umaga. Tayo po'y dadako sa paghuhugasan ng mga paa. Ha? Sister na naman ang nakita ko. Gusto ko yung kanyang reaction. Gusto ko na tinitingnan. Kasi dito may kanyang reaction. Ha? Paano yun? Okay. Huwag kayong mag-alala. No? Kate, Richard, Steph, yung ating pong mga nakaranas na si CJ. Si CJ. Oh. Si John. John Lloyd. First time, Santa Cena. Okay. Merong tutulong sa iyo nakaranas na.
Halimbawa po, si Maya, pwedeng isa sa mga pinsan niya, si Miguel doon sa pinsan niya, as partner sa paghuhugasan ng paa. Hindi ba pwede ang mag-sweetheart? Pwede pong mag-asawa, magkapatid, pwede. At lahat po tayo ay maghuhugasan ng paa. Pag wala kayong partner, ay magtaas lang po kayo ng kamay at magkakaroon po kayo ng kapartner. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, maliban sa mag-asawa at magkapatid. Okay? Lahat po ay pwede mag-participate, Adventist, non-Adventist, except doon sa mga bata na hindi pa nila alam hindi pa nakakaunawa bakit may Santa Cena. Okay. May tanong po bago tayong mag-iwa-iwalay. Maghanap na po kayo ng inyong partner at mga kapatid, napakabuti. Pansinin niyo po, ulitin ko, kinikilala natin ang sakripisyo ng Panginoon. Kinikilala natin yung presensya ng Diyos at muli sinasariwa natin ang ating pagtatalaga sa ating Panginoon. Pwede kayong manalangin pagkatapos na maghugasan ng paa. Kung meron po kayong mga dahilan bakit hindi ako makakapag-participate, may samaan ng loob sa isa't isa, ito po panahon na bago maghugasan ng paa ay magpatawaran bilang simbolo ng pagpapakumbaba sa isa't isa. At dahil gagawin po natin ito sa presensya ng ating Diyos, mga kapatid, gawin natin ang may kabanalan na ating sinasaalang-alang na ang Diyos ay nakamasid sa ating ginagawang Santa Cena. Paglilingkuran po tayo ng ating mga diakono, diakonesa para po sa tuwalya, sa palanggana. At tayo po ay payapa, banayad na maghuhugasan ng paa. Gawin na po natin ito.